Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa Baseport Surigao para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Sa unang balita, isang barkong pandigma ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang dumaong sa Manila South Harbor para sa 6 na araw na goodwill visit sa bansa. Ang USS Harper's Ferry LSD-49 ay dumaong sa berth 4 at 5 ng Pier 15 nitong ika-10 ng Mayo ganap na alas 4:30 ng hapon. Dumaong ang barko sa nasabing pantalan upang pansamantalang mamahinga ang lula nitong higit sa 600 mga crew na nakilahok sa multilateral maritime exercise o balikatan exercise sa Palawan. Layunin din ang pagbisita sa bansa ng USS Harper's Ferry na pagtibayin at palakasin ang matagal ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga serye ng pagbisita at mga aktibidad para sa pagtataguyod ng kaligtasan at seguridad sa mga karagatan sa ating rehiyon. Ang USS Harper's Ferry ay isang landing ship dock na may kapasidad na 21,795 gross registered tonnage at haba o length overall na 185 metro. Nanatiling nakadaong ang barko sa Manila South Harbor hanggang ika-15 ng Mayo. Nasamsam ang iba't ibang mga ipinagbabawal na kagamitan, kabilang na po ang isang sachet ng hinihinalang shabu sa Port of Zamboanga nitong ika-10 ng Mayo matapos ang isang clearing operation. Nilibot ng mga tauhan ng Port Management Office o PMO Zamboanga Port Police, Philippine Coast Guard at hired security guards ang Kawa-Kawa Parking, Gate Complex at Paniran area sa Pantalan ng Zamboanga kung saan kanilang natagpuan ang mga drug paraphernalia at isang sachet na maaaring naglalaman ng iligal na droga. Natagpuan din ng mga otoridad ang isang material na umano'y ginagamit sa paggawa ng bomba o ang tinatawag na improvised explosive device. Ang inihinalang shabu ay itinurn over sa Philippine Drug Enforcement Agency habang ang sinasabing material sa paggawa ng bomba ay dinala sa Explosive Ordnance Disposal Unit ng Port Police at Philippine Coast Guard. Sinigurado naman ni PMO Zamboanga Port Police Superintendent Jezreel Gasulgon na patuloy ang kanilang operasyon at kampanya kontra iligal na droga sa nasabing pantalan. Sa ibang balita, nakilahok ang PMO Misamis Oriental Cagayan de Oro sa Coastal Cleanup Drive ng Department of Environment and Natural Resources Region 10 nitong ika-10 ng Mayo bilang parte ng pagdiriwang sa Month of the Ocean. Ang mga tauhan ng nasabing PMO ay naging kabilang sa mga nagtulong-tulong upang makakolekta ng higit sa 1,000 kilo ng mga basura sa Bitan-Ag Creek sa Cagayan de Oro. Sa mga litratong ipinadala ng PMO MOC, kita ang paglagay sa mga sako ng mga nagkalat na basura sa Bitan-Ag Creek na bahagi ng Makahalar Bay. Sa kanilang pahayag, nangako ang PMO MOC na patuloy silang kikilos para sa pangangalaga at pagpoprotekta sa karagatan. Ang buwan ng Mayo ay diniklarang Month of the Ocean noong 1998 sa pamamagitan ng isang presidential proclamation na nilagdaan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ang PMO Agusa naman ay nakilahok sa pagdiriwang ng Save Masaw River People's Movement na layunin pagsamasamain ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon sa paglilinis ng Agusan River, Masaw Beach at iba pang mga ilog na sakop ng Butuan City. Bilang parte ng okasyong ito, sumali ang nasabing PMO sa isang coastal cleanup drive na isinagawa sa tabi ng port area ng Masaw. Sari-saring mga pakulo ang ginawa ng iba't ibang mga PMO para bigyang pugay at magpakita ng pagpapahalaga sa mga nanay sa pagdiriwang nitong Mother's Day. Libreng manicure para sa mga mami ang isa sa mga pakulong ito na ginawa sa Tagbilaran Port sa Bohol. Namahagi rin ng PMO Bohol ng mga libreng pamaypay at sa malamig para pantanggal init ngayong summer season. Harana naman ang handog ng PMO Negros Oriental Siquijor sa mga nanay na pasahero. Umawit ng iba't ibang mga kanta ang mismong mga kawani ng nasabing PMO upang magbigay pugay sa mga ina na naghihintay sa loob ng pantalan. Sa Calapan Port naman, mga ballpen na may kalakip na mga mensahe ang natanggap ng mga mami na empleyado ng PMO. Samantala, sa Terminal Management Office o TMO Balingoan, naging matamis ang selebrasyon ng Mother's Day matapos mamigay ng mga libreng tsokolate at tubig ang mga kawani ng TMO sa mga nanay na naghihintay ng kanilang mga biyahe sa pantalan. Isang karera ng mga mabibilis na bangka ang nagpasaya sa mga residente at turista sa Isla ng Samal nitong ika-6 hanggang ika-8 ng Mayo. Umabot sa 13 koponan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sumali sa paligsahan na tinawag na Bangkarera 2024 na siya namang ginanap sa Tagpupongan Port. Sa huli, nagwagi ang Team Doraemon na mula sa Bunawan, Davao City. Nakatanggap sila ng 100,000 pesos na papremyo. Ang Bangkarera ay parte ng taunang pagdiriwang ng Visit Samal Summer Saya sa isla na una pang inilunsad noong taong 2011. Aktibo namang nakilahok sa selebrasyon na ito ang PMO Davao na siyang nagpagamit sa Tagpupongan Port bilang venue ng Bangkarera
at nagtalaga ng Port Police at Port Security na niniguro namang ligtas ang pagdalo sa nasabing aktibidad. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, itype lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, YouTube, X at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.